lahat yan, hinahati-hati yan galing sa budget na hindi naman kasi natin na sa isang ospital lang. So, hinahati-hati kung anong budget. Pinabulaanan ni Sir Volter Conejo sa Chief of Staff ni 2nd District Congresswoman Rosemary Conejos Panotes ang pasaring ng mga kalaban sa politika na di umunay walang maipand o medical assistant to indigent patient ang kongresista. Sinabi kabayan ni Sir Volter Conejos na napaka-imposible na mawala ng maipad ang kinatawan dahil lahat naman anya ng kongresista sa buong Pilipinas ay binigyan ng maipad ng pamahalaan upang matulungan ang mga pasyenteng walang kakayahang makapagpagamot sa bawat distrito na hawak ng isang kongresista. At upang matuldukan na ang paninirang ito, inisa-isa ni Sir Volter Conejos ang mga pribado at mga pampublikong ospital sa lalawigan ng Camarines Norte na may maipand mula kay Congresswoman Rosemary Conejos Panotes at narito ang kanyang pahayag. Sa katunayan, dito sa Bicol may maip siya sa Bicol Medical Center. Sa mga private hospitals naman, may maip siya sa Our Lady of Lourdes Hospital. 1M po yan. Leo Hernandez Memorial Hospital, 1M po yan. Daet Doctors Hospital, 800K. Tapos sa Kakawa, 700K. Santissima Trinidad Hospital, 200K. Lahat yan, hinahati-hati yan galing sa budget na hindi naman kasi natin na sa isang ospital lang. So, hinahati-hati kung anong budget niya. So, lahat, yung mga minention kong hospitals, meron siya budget. Sa Manila naman, may Philippine Heart Center, Philippine General Hospital, kumbaga PGH, may Orthopedic Center, Lung Center, East Avenue Medical Center, Philippine Children Hospital. Yan lahat ng mga hospital na may budget. Idinagdag pa ni Sir Volter Conejos na bagamat may sapat na pundo ang kongresista sa maipand, hinahati-hatian niya ito ng mga nabanggit na mga ospital upang ang lahat ng mga indigent patients sa 2nd District ay lahat makinabang. Nanawagan din si Sir Volter Conejos sa ating mga kababayan ikalawang distrito ng Camarines Norte na wag nang patulan ang paninirang ito ng kanilang mga kalaban sa politika dahil walang panahon dito si Congresswoman Rosemary Panotes sa paninirang ito sa kanya, bagkus lalong nagsisipag ang kongresista upang patuloy na makapaglingkod ng tapat sa taong bayan. Aniya, hindi lamang sa serbisyong medikal nakatuon ang pansin ng kongresista ngayon dahil padagos-dagos lang ang mga infrastructure projects na katulad na lamang ng Panotes Boulevard na isa sa pinakamagandang tourist destination sa 2nd Distrito. Samantala, sa isyu naman ng umano'y pagsulsol ni Ginoong Joseph Ong kay Congresswoman Rosemary Panotes na lumipat na ng political party sa partido ni Gobernador Ricardo Dong Padilla. Mga issues dyan. Kasi sa amin, parang puya na talaga namin si Kuya Joseph. Saka si Kuya Joseph naman kasi, hindi naman niya nangingialam sa desisyon ni Congresswoman. Kasi boss din niya yan. Tulad ko, ako as pinsan, hindi ako nangingialam sa desisyon ni Congresswoman Rosemary Conejos Panotes. Siya din, hindi nangingialam sa desisyon ng ating Congresswoman Rosemary Panotes. Kasi sinasabi nila, nagsusulsol si Kuya Joseph. Hindi yun totoo kung nagsusulsol. Actually, kami nga, ngayon, kami dalawa ni Kuya Joseph, nag-uusap kami. Kasi, syempre, hinihintay namin yung desisyon ko. Hindi namin kasi pinapangunahan. Lahat naman ng desisyon ni kung sinabi ni Sir Volter Conejos na hindi ito gagawin ni Ginoong Joseph Ong dahil siya isa lamang din na istapa ng kongresista at desisyon pa rin ni Congresswoman Rosemary Panotes ang masusunod. Aniya, kailanman ay hindi nila pinangunahan ang desisyon ni Congresswoman Rosemary Conejos Panotes dahil iginagalang nila ito pagkat pinili siya ng nakararaming mamamayan ng 2nd Distrito. Ayan na lamang anya natin na mismong si Congresswoman Rosemary Panotes ang magsalita hinggil sa nasabing usapin.
Yan ang balita para sa RMTV News Online. Ako si Lino Malabanan, ang inyong responsabling tagapagbalita.